Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mula sa gilid ng bintana niya ay tinatanaw ni Kimberly ang mga taong naglalagay ng mga mesa sa bakuran nila. Ngayong araw na ito ang kasal ng Kuya Patrick niya kay Layla. Isang kaibigan at dating kamag-aral. At kahit ang reception ay sa kanila gagawin, nagpa-cater ang mga magulang niya. Bahagya pa siyang nagulat nang sumungaw mula sa pinto si Christina, ang mommy niya. "Handa ka na ba anak? Halika na, wika nito." Isang tipid na ngiti ang isinagot niya. Dinampot ang maliit na bag sa kama. "Ayos na ako, mommy." Magkasabay na bumaba ng hagdanan ang mag-ina. Nasa ibaba si Patrick at palakad-lakad. Makisig sa suot na barong Tagalog na yari sa Juicy. "Mommy, Daddy, tara na at baka mauna pa si Layla sa simbahan," apura nito. Natawa si Joseph, ang daddy nila. "Relax anak. Maaga pa. Maghihintay ka lang ng matagal sa simbahan at lalo ka nang matitensyon doon." Tinapunan ni Patrick ng tingin si Kimberly. Mula ulo hanggang paa. "Bagay sa'yo ang pagiging ina, kapatid. Lalo kang gumanda." Pagkatapos ay bumahid ang lungkot sa mukha nito. "Alam mo bang ikaw dapat ang maid of honor namin ni Layla?" Muli ang tipid na ngiti. "Wala namang nagbago, di ba? Ang importante ay tuloy ang plano ninyong makasal sa taong ito." Bahagya siyang natawa. Pagkatapos ng kanyang graduation. Pero kung hindi sana nangyari hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil maagap na nagsalita si Christina. "Araw ng kasal mo, Patrick. Dapat mong abangan yan at hindi yung kung ano-ano ang ipinapaalala mo sa kapatid mo." May himig ng banayad na pagsaway ang tinig nito. "Paumanhin, kapatid. Kaya lang, sinisi ko rin ang sarili ko sa nangyari." Tinapik ni Kimberly sa balikat ang kapatid. "Huwag mong sisihin ang sarili mo, kuya. Maligaya ako ngayon at gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong tatlo." Nilingan niya ang mga magulang. "Mahal ko kayo. Salamat sa palaging pagdamay sa akin." Namumuo na ang luha sa mga mata. Nag-alis ng bara sa lalamunan si Joseph. "Ano ito? Kasal o libing?" "Joseph, nakakakilabot yang iniisip mo," saway ni Christina sa asawa na bahagyang dinampian ng panyo ang sulok ng mga mata. "Kung mayroon man akong ikinalulungkot ay dahil wala dito ang apo ko. Pagkatapos ng kasal, Mommy, Daddy, magpunta kayo sa Maynila. Hinahanap nga kayo ni Ralph lagi." "Tiyak iyon." Si Joseph na nagpatiuna ng lumakad patungo sa pintuan. "O, tara na kayo at baka mahuli na nga tayo niyan." Ilang sandali pa at sakay ng kotse ay patungo na sa simbahan ang apat. "Alam mo ba, anak, na pinadalhan namin ng imbitasyon ang mga Marzan," si Christina kay Kimberly. "Walang problema sa akin, Mommy. Wala naman silang alam, di ba?" "Totoo iyon. Magkaibigan pa rin ang pamilya natin at malimit ka nilang kumustahin, anak." Si Joseph na siyang nagdadrive. "Hanggang ngayon, kapatid, kahit anong isip ang gawin ko, hindi ko malaman kung paano kayo nagkaroon ng pagkakataon." Si Patrick na nilingon siya. Ngumiti si Kimberly. "Kuya, noong panahong iyon ay wala kang ibang nakikita kundi si Layla." May bahid ng panunukso ang tinig niya. Pagkatapos ay hinawakan sa balikat ang kapatid. "Alam ba ni Layla?" Umiling si Patrick. "Hindi. Pero sasabihin ko rin. Hindi nga lang ngayon. Tulad din ng paraan ng pagpapaalam ng mommy sa amin ni Daddy. Hindi na kumibo ang dalaga." Ilang sandali pa at sinapit na ng apat ang simbahan. Marami ng taong naghihintay roon. Masayang sinalubong ni Anna at Lilibeth si Kimberly. "Kimberly," bulalas ni Lilibeth. Buong paghangang hinagod ng tingin ang kaibigan. "Sosyal na sosyal ang dating mo, tita. Iba na talaga ang tagamay nila, ano? Buti na lang at hindi ka abay." Si Anna. "Kung hindi ay baka hindi lang kami ang talbugan mo kundi pati ang bride." Natawa si Kimberly.
Hindi pa rin kayo nagbabagong dalawa, masaya talaga akong makita kayong dalawa. Totoo ba ang chismis na hiwalay ka na raw sa asawa mo? Si Ana na bahagyang hininaan ang tinig. Hindi ipinahalata ni Kimberly ang pagkailang. Napakatsismosa mo. Nakangiting biro niya. Paano ba naman ni hindi mo nga kami inimbitahan sa kasal mo, tapos divorce na kayo agad? Ano ba iyan? Ganyan na ba ngayon sa Maynila? Si Ana uli. Nilapitan ni Christina ang tatlo. O, Lilibeth, Ana, sige na at pumapasok na ang bridal car. Maghanda na kayo. Magkwentuhan tayo mamaya ha Kimberly, pahabol ni Lilibeth. Tumango lamang si Kimberly. Pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang hininga. Makalipas ang mahabang sandali ay natapos ang seremonyas ng kasal. Piling mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala lamang ang mga inimbita. Ganoon pa man ay napuno pa rin ang tao ang bakuran ng mga Antonio. Ang mga bagong kasal ay nakatayo sa may daraanan at sinasalubong ang mga dumarating na bisita. Naroon din sa hindi kalayuan ang mga magulang ng mga ikinasal at kinakausap ang mga kaibigan at kakilala. Kasalukuyan ng nagkakainan ang ibang mga bisita ng isang pickup ang pumarada sa dulo ng driveway. Napako roon ang pansin ng mga tao. Magara ang dating ng pickup na kulay berdeng lumot. Unang bumaba ang mag-asawang Marzan na agad nagpabangon ng kaba sa dibdib ni Kimberly. Hindi pa gaanong nakahahakbang ng malayo ang mga ito nang lumabas ang driver ng pickup. Si Renz. Nilingon ni Kimberly ang mga magulang. Nakita niya ang biglang pagtigas ng mukha ng ama. Ganoon din si Patrick na nagtagis ang mga bagang. Kung mayroon mang nakapuna ay hindi masabi ni Kimberly. Mommy, pakiusap, pagsabihan ninyo si kuya. Nakikiusap ako. Tumango si Christina at kaswal na lumakad patungo sa kinaroroonan ng bagong kasal. Isang pisil sa balikat ang ibinigay nito sa anak at nagpatiunang sumalubong sa mga bagong dating. Nilingon ng dalaga ang ama. Daddy, kung paano ninyo pakikiharapan ang mag-asawang Marzan, sana ay ganoon din kay Renz. Pakiusap Daddy, ayokong may mag-isip kung bakit may namamagitang alitan sa inyo. Hindi ko maipapangako ang mainit na pagtanggap, anak. Pero magiging magalang ako, ani Joseph na hinawakan ang nanlalamig na palad ng anak bago sinundan si Christina. Nakita niyang tumayo sila ila bagaman bantulot ang pagsunod ni Patrick. Hello Renz. Tuwang-tuwa ako sa muling pagkikita natin. Wala na akong mahihiling pa. Pareho kayong nandito ni Kimberly pagkalipas ng 3 taon. Narinig niyang sinabi ng hipag. Maligayang batila ila, kinamayan ng lalaki sila ila. Pagkatapos ay tumingin kay Patrick at yumakap dito. Binabati kita Patrick. Makalipas ang 5 taon, kayo pa rin talaga. Iyan ang kaibahan nating dalawa, Renz. Tapat akong magmahal at hindi ako naglalaro sa babae. Sagot ni Patrick na bagaman bahagyang ngumiti ay binigyang diin ang mga sinabi. Hindi maunawaan ni Renz pero nahihimigan nitong may ibang kahulugan ang sinabi ng kababata at kaibigan kung sa ibang pagkakataon na sabi iyon ay tatawanan lamang ni Renz. Lagi nang nabibiro ng ganoon si Patrick kung tungkol din lang sa pagpapalit-palit ng girlfriends ang binata. Samantalang si Kimberly ay nilapitan ng mga magulang ni Renz. Kumusta ka na, anak? Sigwada Marzan. Kung hindi pa pala ikinasal itong si Patrick, ay hindi ka mauwi rito sa San Ignacio. Pareho kayo nitong si Lorenzo. Halos 2 taon sa Amerika. At nang mauwi naman dito sa Pilipinas ay ngayon lang muli tumuntong sa lugar natin. Hello Kimberly. Ang tagal na di tayo nagkita. Si Renz sa malamig na tinig at blankong ekspresyon. Renz. Bahagya siyang umiti. Pilit itinago ng ngiti ang kaba ng dibdib at panginginig ng mga tuhod. Paano niya nagawang maging mas gwapo pa kaysa 3 taon na ang nakalipas? Mula nang umalis siya sa San Ignacio 3 taon na ang nakararaan, tinaglay niya sa isip na walang ibang lalaking maaaring pumantay rito. Ang tila nangungusap ng mga mata, ang pilyong ngiti, ang pagsasalubong ng mga kilay kapag nagagalit, lahat ay dagdag pa sa kanyang kagwapuhan. At nagagalit siya sa sarili dahil hanggang ngayon ay para pa rin siyang teenager na nakamata rito. Ang napangasawa mo, anak, talaga bang wala na kayong pag-asang magkasundo pang muli? Tanong ni Mrs. Marzan. Ang pinraktis na lungkot ay natural na lumabas sa mukha niya. Sa mga pagkakataong ganito na may nag-uusisang mga taga San Ignacio sa asawa niya ay ganoon ang ginagawa niya. Tulad ngayon. O pasensya anak, bawi ni Mrs. Marzan. Alam kong masakit para sa iyo ang nangyari.
Nalulungkot din kami, Kimberly. Ang bait mong babae at talagang mas nararapat kang magkaroon ng mas mabuting asawa. Nag-file ka ba ng annulment, Kimberly? Tanong ni Mr. Marzan. Inaayos ko pa. Pero alam naman ninyo ang mga ganitong legal matters, taon ang binibilang, anya. Pero sigurado naman, hindi mo kailangang maghintay ng annulment para magkaroon uli ng panibagong kakasamahin, di ba, Kimberly? Si Renz na may bahid ng mali siya ang tinig. Gulat na napatingin dito si Kimberly. Lorenzo, sinita siya ng kanya ina. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Hindi si Kimberly tulad ng ibang mga babae riyan. Parang hindi mo kilala ang kapatid ng kababata mo. Sadyang may mga lalaking hindi magkasya sa iisang babae. Tulad mo, halimbawa, hindi ka naman talaga tumigil sa pambababae. Ang dasal ko lang, sana kapag nag-asawa ka na, sa kanya mo na lang ibuhos ang katapatan mo. Wika nito sa anak na tumaas ang isang sulok ng mga labi sa patuyang pagngiti. Lalaki ang anak mo, Guada, at likas na lapitin ng mga babae, pagtatanggol ni Mr. Marzan. Bago pa humaba ang usapan ay lumapit si Christina at niyaya sa mahabang mesa ang mag-asawa. Sinamantala iyon ni Kimberly at mabilis na lumakad papasok sa kabahayan. Walang tao sa loob at nasa labas lahat. Dumiretso siya sa bar. Kinuha ang bote ng champagne sa cooler at nagsalin sa kopita. Pagkatapos ay pinangalahati ang laman. Nanunuyo ang lalamunan niya, nanginginig pati mga tuhod. Kailangang makalmante siya. Hindi niya inaasahang magkikita sila rito ni Renz. Hindi niya iniisip na dadaluhan nito ang kasal ni Patrick. Hindi siya makapaniwalang mailakas ito ng loob na makiharap sa kanya pagkatapos ng lahat. Kailan ka pa natutong uminom? Lian ba ang natutuhan mo sa napangasawa mo? Si Renz na sumunod. Hindi itinago ang galit sa tinig. Marami nang nagbago. Anya na bagaman bahagyang nagulat ay pinanatili ang poise. Tumuloy rin sa bar ang binata. Kinuha ang bote ng brandy at nagsalin. Oo, marami nang nagbago. Ang dami mong pinagbago, iba na ang itsura mo. Sinabayan nito ng inom. Hindi ko alam na nagbago ako. Matabang niyang sagot. Nanatiling sa iniinom niya nakatuon ang mga mata. Hindi niya gustong salubungin ang tingin ng binata. Oo, tumango ito. Hinagod siya ng tingin at tila siya specimen na sinusuri sa ilalim ng microscope at wala itong pakialam kung obvious ang ginagawa. Yung babaeng natatandaan ko, hindi na siya bata. Isa na siyang maganda at maayos manamit na babae. Higit na maganda. Pero nawala na yung inosenteng itsura. Matagal na yon, Renz, parang isang buong buhay na ang nakalipas, marami nang nangyari at nabago. Hindi lamang sa pisikal niyang anyo, kundi maging sa isip at gawi. Oo, matagal nang nawawala ang batang babaeng iyon. Huminga ito ng malalim. Tila nag-ulap sandali ang mga mata. Pero sandali lamang iyon at muling pagalit na tumingin sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, Kimberly, kanino ka pa pumatol? Gulat na napatitig si Kimberly rito. Ako. Hindi ko kailanman naranasang magkaroon ng lalaki sa buhay ko. Maliban sa'yo, Renz, ang sana isasabihin niya. Pero mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa aminin sa lalaki ang totoo. Ewan, walang paraan para malaman. Tulad ng kung paanong hindi mo gustong ipaalam ang tungkol sa atin. Ang nakasanayan niyang pagkukunwaring mahinhin. Napaniwala mo kahit ang mama, sarkastikong wika nito. Sinisikap niyang kontrolin ang galit na pilit umaalpas sa dibdib. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan, Renz. Hindi kita inimbitahan dito, sinabi niya sa pinakamalamig na tinig. Hindi mo kailangang gawin iyon, mahal, hindi ba? Kusa kaming lalapit sa iyo na tila mga langgam sa asukal. Bakit ba, kaiba ka sa lahat, kahit sa sarili mong mga kaibigan. Tahimik ka lagi noon, mahinhin, maayos kumilos. Ni hindi ka man lang kilig sakin, kahit halos lahat ng kaedad mong babae ay nahuhumaling na. Yun pala, may gusto ka rin pala sakin noon. Mahusay kang artista, Kimberly. Umalis ka, Renz. Hiyaw niya na kumawala ang galit. Kung tutuusin ay ginamit mo ako, pinagsamantalahan. Bata pa ako noon, pero ikaw, nasa hustong gulang ka na. Sinamantala mo ako. Tumaas ang kilay ng lalaki. Talaga? Tuya nito. Sobra kang sabik ayon sa pagkakatanda ko. Hindi ka mapakali sa akin. Ilang taon ka na nga ba noon sa ilalim ng liwanag ng buwan? Pinamulahan ng mukha si Kimberly sa galit at pagkapahiya. Kinamumuhian kita.
baling niya rito sa nag-aapoy na mga mata. Tumayo siya upang lumabas subalit mabilis siyang nahawakan nito sa braso at marahas na ibinalik sa bar. Tumama ang balakang niya sa stool at napangiwi siya sa sakit. Nakakulong siya sa mga braso ni Renz. Kung nagagalit siya ay nagagalit din ito. Nararamdaman niya ang init ng galit nito. At kung bakit ay hindi niya maunawaan. Sinabi mo rin sa akin yan noon sa batis, di ba? Kinasusuklaman mo ako pero hindi ka napigil noon sa pamimilipit sa ilalim ng mga yakap at halik ko habang naglalambingan tayo ng matagal. Oo, pagalit nitong gagad. Pagkatapos ay patuyang umiti. Huminga ka ng mabilis, umungol, nagbuntong hininga at yumuko sa ilalim ko, mahal at hindi ko kailanman nalimot ang gabing iyon. Isang matamis at kaakit-akit na kaisipan iyon. Nanlalambot na umupo sa stool ng bar si Kimberly. Hindi niya kayang salubungin ang galit nito. Naaalala mo rin ba iyon, mahal? Sinabi niya ang tawag ng pagmamahal na para bang kasuklam-suklam siya. Ay tigilan mo na iyang pagtawag mo sa akin yan, protesta niya sa nahahapong paraan. Nagpapaalala lamang iyon ng mga masasakit na pangyayari. Marahang tumawa ang binata. Nakadarama ako ng pamilyar na nangyari ito. Sinabi mo na rin sa akin iyon noon. Mahigit 5 taon na ang nakalipas sa ilalim ng punong mangga. Sa duyang yantok. Nariyan pa ba iyon? Kiniklupit niya ang ilalim niyang labi hanggang sa pakiramdam niya ay gusto ng magdugunyon. Anong karapatan niya na paalalahanan siya niya ng mga katangahan niya? Nang mga panahong nagsisimulang umusbong ang pag-ibig niya rito. At hanggang ngayon, minahal pa rin niya ang lalaking ito ng ganoon kalalim na halos magdulot ng kirot sa puso. Para ano ang pag-uusap na ito, Renz, anya nang makabawi sa emosyon. Ano ang gusto mo, may bahid ng pagsusumamo ang tinig niya. Sisingilin ko ang utang mo sa akin, Kimberly, ang pangako mo sa akin. Lamang, sa pagkakataong ito ay walang obligasyon mula sa akin na panagutan ka. Kung noong araw na halos hindi ka pa humihiwalay sa kabataan, ay naipagkaloob mo sa akin ang iyong sarili, bakit hindi ngayon? May banta sa tinig nito na nagpatayo sa mga balahibo ni Kimberly. Ano ang sinasabi mo? Isa ka ng biyuda ngayon, Kimberly. Biyuda sa buhay. Kung bakit ka iniwan ng asawa mo'y isang misteryo, para sa akin gayong ayon sa balita, ay wala pa kayong isang taong nagsama. Ayos lang sa akin yan, dahil alam mo na kung ano ang sinasabi nila sa mga biyuda. Mainit daw ang mga ito. At dati ka ng mainit, mahal. Punong-puno ng pagkasuklam ang tinig at anyo ni Renz. At walang salitang namutawi sa mga labi niya. Nanunuyo ang lalamunan niya sa galit, pagkapahiya sa mga insulto, at takot sa sinasabi ng binata. Gusto niyang pagbuhatan ito ng kamay pero hindi niya magawa. Gusto ko nang lumabas, Renz, pakiusap. Nagsusumamo ang tinig niya. May mga luhang nagbabadyang pumatak. Kung magtatagal pa siya sa harap nito ay alin na lamang sa dalawa ang mangyayari. Maupos siyang tila kandila o maghihisterya siya. Bahagyang lumambot ang mukha ni Renz nang matitigan siya. Pumanhik ka sa silid mo, Kimberly, at ayusin mo ang sarili mo. Namumutla ka, mariing utos nito. Mabilis niyang nilakad ang patungo sa hagdan na nakataas ang ulo. Sinikap panatilihin ang dignidad. Papanhik na siya nang muling magsalita si Renz. Magkikita tayong muli, Kimberly. Naroon ang katiyakan sa tinig nito bago ito humakbang palabas ng kabahayan. Sa silid niya ibinagsak ang sarili sa kama at umiyak ng umiyak. Hindi niya karapat-dapat na pagtambakan ng galit at insulto. Bakit parang nagkabaligtad ang mga pangyayari? Makalipas ang ilang sandali ay marahan siyang tumayo at binuksan ang drawer sa lamisita sa tabi ng kama. Kinuha ang kahong alahas at binuksan ito. Mula roon ay dinampot ang 2 sulat. Isang kulay rosas na nakatupi paayon sa hugis ng kahong alahas. At isang puting papel na kung paano na lamang niya itinupi at isiniksik doon. Ang rosas na papel ay simbolo ng kaligayahan ng una niyang tanggapin iyon. Ang ikalaway simbolo ng kamatayan ng pag-ibig at mga pangako ng lalaking minahal. Kung bakit kailangang itago ang mga iyon ay hindi niya alam. Muli niyang binuklat ang kulay rosas na papel. Sa may bandang ibaba ay ang bahagyang nanlalabong salita. Pinatakan iyon ng luha niya noong araw na una niya itong basahin. 5 taong mahigit na ang lumipas. Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Kimberly kung paano haharapin ang kanyang nakaraan kasama si Renz at kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang buhay at relasyon niya.
Magkakaroon ng mga hindi inaasahang paghaharap at emosyonal na paglalakbay na magbabago ng lahat. Kaya abangan natin,